Hello guys, yung topic natin ngayon is about sa common rail sa Isuzu for Itzel 1. Ito guys, yung common rail. Pangalanan ko yung ano. Ito yung common rail pressure sensor. Ito guys, common rail pressure sensor. Tapos ito common rail pressure relief valve. Ito naman yung intake. Dito papasok yung pressurized fuel galing sa ano guys, yan sa pressure pump. Dito papasok yung fuel. Kasi ito guys, nakakonekta dito yung ano, yung return, may fittings to dito, naka ano, supply. Dito guys, yung ang mga trouble dito, yung mga ano mo, una dito sa ano, pagsira tong common rail pressure sensor. Ang trouble nito guys, mag ano to siya, nagkukusto ng minsan ay lumalabas sa ano, pag ay lumalabas na ano, na check engine sa dashboard guys. Tapos pag na-scan nyo na may problema to, ang ano nyan guys, palitan nyo na. Kung makikita nag-i-error sa ano, may check engine lumalabas, tapos low power siya, tapos pag ina-applyan mo ng accelerator, parang hindi sumasabay siya guys. Parang hindi naman siya delay, parang walang power guys pag ina-applyan mo ng ano, yung gas. Isa to sa mga dahilan guys. Pag ano to guys, lumabas sa ano, pag in-scan nyo, lumabas yun sa check engine sa dashboard, tapos na-scan nyo na ito yung tinuturo, palitan nyo na guys yung ito. Kailangan ipalit nyo guys, kaya buo din. Huwag nyo ipalit yung ano guys, yung sira, kasi lalo kayong maano sa ano, troubleshoot guys pag pinalitan nyo rin na sira din. Yari surplus, kaya sigurado kayo guys na hindi yan nag-i-error yung sa pinagkukuhaan nyo ng ano. Hiram kayo ng spare, ikabit nyo para masubukan, para sigurado guys, kasi mahal din to guys pag binibili ito guys surplus din. Minsan okay naman surplus guys, basta kilala nyo yung nagbibinta, kasi minsan wala din nadali din tayo sa ganyan na sira na binibinta din. Kaya mas maganda kilala nyo yung nagbibinta ng surplus guys, na hindi ka rin isahan. Tapos ito naman guys, yung ano nya, common rail pressure relief valve. Nandito sa loob yung ano guys, tinanggal nito, nandun sa loob. Nagdami ding cause nito guys, minsan hindi umaandar yung sakyan guys kasi ang nangyari guys, pag hindi yung pagsiraan to guys, kaniwan ano, hindi na kaya niyang yung pressure sa loob ng common rail guys, hindi niya kayang pigilan. Kaya ang nangyayari, lumalabas dito guys, papunta kasi to sa return guys may ano dyan, pag sira na to, hindi niya kapigilan, hindi siya nagde-develop ng pressurized fuel dito guys, nawawala. Kaya ang nangyari, bumababa, hindi kayang ipa-start yung ano, sasakyan. Ayaw talaga start, hindi, or i-start man siya guys, wala talaga. Minsan pa hard starting, ganyan, namamatay. Ito yung ano guys, sa nga dahilan din pag sira to. Kaya pag mga troubles guys, dami talagang titingnan, kasi halos magkaparehas din pag trouble nito doon sa ano guys, yan sa mga ECB, doon sa ano, sa pressure pump. Ito din halos kaparehas din yung trouble nito doon sa ano pressure pump Kaya ang advice ko talaga guys, hindi dapat magpalit ng mga ganyan items. Ang ganda talaga step by step pag nag-trouble nito. Pero pag merong magagaling guys, mataas na yung experience. Sa akin hindi na makataas ang experience ko, step by step pa rin yung procedure ko.
or pag ano muna talaga guys, ma-print out na kung alin yung sira. Pero pag mga ganyan sa mga baguhan man or para advice ko lang para sa mga baguhan, mas maganda manghingi din kang advice kung may chip mechanic kayo bago kayo mag-decide. Di point out nyo muna yan yung duda nyo na yan yung sira, manghingi din kayo ng advice sa chip mechanic nyo kasi mas taas na yung experience nila, kaya na point out yung mga mga sira. Kasi halos kaparehas yung sa guys, yung trouble nito halos kaparehas dun sa ECB, dun sa pressure pump. Kaya kailangan din yung alam niyo yung sigurado na yan yung sira guys, kasi mahal din to. Nakabili kami ganito guys, yung hindi pa ako pina-scan namin kasi wala pa may scanner. Ito yung pinalitan nila guys. Yung trouble nga guys, namamatay, yung pinalitan nila ng surplus, ganun pa rin guys hindi nawawala yung namamatay pa rin. Pero ito yung pero yung tinignan ko sa scanner guys, hindi to lumabas guys yung sa scanner nila. Pero binasihan na siguro niya sa mga experience niya, yung technician na nag-scan, na ito yung palitan. Pero walang nangyari guys, kaya sa akin step by step talaga yung ginagawa procedure. Tapos dito guys, yun nga, yung trouble nito, minsan hindi umaandar talaga yung sakyan guys pag sira to guys. Kaya minsan kaniwan yung kung meron kang yung i-check nyo yung pressure guys dito, kung merong pang test ng pressure para malaman kung nag-hold ba to siya ng pressure. Ito, kung nag-hold siya ng pressure. Kasi pag guys, hindi siya nag-hold ng pressure, hindi naka-develop ng pressure, kaya hindi aandar kasi hindi na kayang yung precise, nababawasan yung tamang pressure. Minsan kung hindi pa siya gaanong sira guys, totally na kunyari lang siya na yung tamang niya, yung pressure hindi pa siya totally na sira, lang na mild pa lang yung niya sira, nagkukusin yan low power or hard starting, andar siya, yun nga, hard starting, ganun. Kaya isa din to sa pinapalitan guys sa mga ganyang trouble. Kaya sa akin lang daming may kaparehas din trouble nito, lalo sa minsan sa injector pala yung problema guys, kaso iba naman yung trouble sa injector guys. Ko na lang yun lang guys, thank you. Kung may tanong kayo guys, i-comment nyo na lang ako. Basta based on experience lang saan guys, hindi naman lahat guys, kasi kaiba-iba talaga yung mga troubles guys, halos magkaparehas pero iba yung sira. Kang yung magaling mag-point out, siguro sa tagal na nilang lagi na encounter nila yan, madali na lang i-point out nila. Pero sa akin, ma-point out ko man yung sira, pero minsan pag mahirap kasi, hindi inaan ko naman na minsan mahirap i-point out din guys kasi yung trouble na halos magkaparehas, kaya step by step yung pero sinusunod ko muna guys yung ko talaga yun yung pinaka una kong point out na sira, yun pinapalitan ko muna yun. Pag hindi pa nakuha, yun pisahan mo sa step by step guys. Yan yung procedure ko para hindi tayo para makuha talaga na ma-solve natin yung problem. Yun lang guys. Pero ito guys, pag mga pa naman hindi pa ginalaw, bihira lang na masira guys, hindi to basta-basta masira ang ganito. Basta wag nyo lang baguhin yung yung nito, wag nyo tanggalin or kung ano mang gagawin nyo. Basta pag mga ganito guys, pag nagalaw ng ibang mekaniko guys, dyan mahirapan. Pinalitan na to guys, mga mahirapan na tayo pag mga ganyan. Step by step talaga procedure guys. Yun lang guys yung trouble nito guys. Ito lang dalawa guys to. Ito guys, wala lang naman to guys, yung linya dito ma-pressurize papunta to sa injector. Basta dito lang guys, itong dalawa ayun problema to.
ah